Kaya ulitin natin, kahit ba yung mga kaanib ng simbahang katolikong politiko na mapatunayang may sala sa kasong plunder o corruption, hindi ito pinatunayang mali na ang aral ng simbahang katoliko, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pinatunayan lamang nito na hindi nila isinabuhay ang kanyang pananampalataya bilang kaanib sa simbahang katoliko. Ganon din kung sakaling, halimbawa, mahatulan si Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na kinaharap niya. Halimbawa lang, hindi din ibig sabihin ito na itinuturo ng Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo yung pangungurakot, di ba? Ang kasalanan ng isang miyembro ay hindi otomatikong kasalanan ng relihiyong kanyang kinabibilangan. Pero, para makakuha sila ng dagdag pang mga kaanib, mga kapatid, ito, aklat katoliko, ginagamit nila pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Pakinggan natin ang mga ministro ni Manalo. Natin ang nabanggit yung aklat, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Siguro pakita natin yung mismong picture ni James Cardinal Gibbons. Ito po. Yan. Pinakita nila ang aklat na ito kahit na ang picture, mga kapatid. Bakit? Si James Cardinal Gibbons na sumulat ng aklat na ito. Ganito pong ating mababasa sa pahina 30. Nalulungkot akong ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo. Dapat na ang mga eskandalo'y dumating, ngunit sa aban niya na magiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman na ang kasalanan ng mga Katoliko ay lalong karimari-marim sa mata ng Diyos kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid sapagkat lalong maraming grasya ang sinasayang nila. Hindi po kami ang nagsabi nito, mga kababayan. Binasa lang po natin ang aklat na sinulat ng otoridad ng Iglesia Katolika. Yan. Tama. Binasa nila pero klarong-klaro talaga na yung binasa nila ay pilit nilang hindi unawain yung pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Sa debate nito, nung nakaharap ko si Rizalito Ocampo, sabi niya, nung sinabi ni Cardinal Gibbons, nabulok na ang moralidad ng simbahang Katoliko. Ang Katoliko ba ay santa o ang Katoliko'y impakta? Yan ang argumento nila, mga kapatid. Pero malinaw ang sinasabi. Binasa nga ng ministro. Ano ang binasa ng ministro? Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo. So klarong-klaro ang binasa. Imposible naman di naunawaan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ibig sabihin, naging makasalanan sila hindi dahil sila'y Katoliko, kundi dahil hindi sila sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Halimbawa, para maunawaan si Marcoleta na sampahan ng kaso, ibig ba sabihin, plunder dahil siya ay iglesia ni Manalo? So, tandaan natin, mga kapatid, na kahit sa kasaysayan pinatunayan na maraming mga makasalanan noon ang nagsisi, sumunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila'y
naging mga santo. Hindi sila sinuman na naging iskandalo o mga kurakot, hindi sila masasama at mapanlait dahil sila'y mga Katoliko. Sa kabaligtaran, nagiging masama sila sapagkat hindi nila isinabuhay ang kanilang pananampalataya. Ang mga Katoliko na tapat na isinagawa ang kanilang pananampalataya ay namumuhay ng banal at nagbibigay ng mabuting halimbawa sa iba. Habang higit silang nagiging tapat sa kanilang relihiyon. Lalo na ring magiging banal ang kanilang pamumuhay. At ipinakikita din ng karanasan sa kasaysayan na kapag ang isang masamang Katoliko ay nagsimulang tunay na isabuhay ang kanyang pananampalataya, ito'y magiging mabuti at marangal ang kanyang asal. At ginagamit ng mga ministro itong pananampalataya ng ating mga ninuno. At mula pa nung itinatag sila ni Felix Manalo. Pero di naunawaan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. At kung ipagpatuloy natin ang iniwasan nila dito sa pahina 30, ituloy sa pahina 31, ito ang sabi ni Cardinal Gibbons sa naturang aklat. Si Kristo'y naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Siya'y naparito di upang tawagin ang mga banal, kundi ang mga makasalanan sa pagsisi. Yun ang mabasa natin, mga kapatid. Pero ang argumento ng mga ministro, alam nyo ba? Sasabihin nila dito, dahil nakasulat sa naturang aklat, dahil nakasulat sa naturang aklat na bulok na ang moralidad, aaminin mo ba na ang simbahang Katoliko ay hindi banal? Sorry po, iniwasan ng ministro ito. Ito ang mabasa. Kaya, ito ang dahilan dumami sila. Sa chap-chap ay talaga, incomplete. Ito, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia, sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Yun ang mabasa, mga kapatid, sa naturang aklat. Pero gumagamit pa sila ng iba pang mga aklat Katoliko sa pag-chap-chap sa mga aral Katoliko. Kaya mag-ingat talaga nitong taktika. May mga nagkomento ng iglesia. Alam nyo, noon pa, grabe na ang inyong pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko. Pero kahit binanata ninyo ang simbahang Katoliko, alam nyo, mga kapatid, kahit binanata nila ang simbahang Katoliko, inaamin pa rin na ang Katoliko'y tunay. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika. Sandali lang. Inaamin nila ang Katoliko'y tunay. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia
Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Yan. At dahil, alam niyo ba mga kapatid, dahil sa ating pagsagot nitong mga kamalian na at yung mandaraya na ginamit sa mga ngaral. Yung iba dito sa YouTube, dinilit na. Si Nita na napakinggan ninyo, tumigil na din. Bakit? Dahil, eto, tandaan nyo, itong ginamit niya, Na talagang dinikitan ko raw. Ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Ayan may po dikit. yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Dipensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Galit na galit talaga siya dahil nahuli. Ang Bible dinikitan. No, grabe. So, ganyan ba ang pangaral talaga? Ngayon, balikan natin sila. May ginagamit silang aklat na Katoliko, mga kapatid. Ito po ang ginagamit nila, the spirit of Catholicism, na para sabihin, ang aral ng simbahang Katoliko ay hindi galing kay Kristo. Ito, pakinggan natin. Dito po sa kanilang aklat, The Spirit of Catholicism, na isinulat po ni Carl Adam at mababasa po ninyo sa screen ang mga nagpapatotoo at nagpapatibay sa pagpapaprint ng aklat na ito na pawang otoridad ng Iglesia Katolika. Dito po sa pahina 50, ganito po ang ating mababasa. Kung wala ang banal na kasulatan, sabi ni Moller, ang tunay na anyo ng mga pangungusap ni Jesus ay naipagkait sana sa atin. Ngunit, hindi kinuha ng Katoliko sa banal na kasulatan ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Napansin po ba ninyo? Ayon mismo po sa otoridad ng Iglesia Katolika, hindi po kinuha ng mga Katoliko sa banal na kasulatan ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Ito ang ginamit nila mga kapatid. Kaya dapat basahin din ninyo kung ano ang konteksto sa naturang aklat. Pahina 50. Ito po ang ginamit ng mga ministro, pero pinagchap-chap. Pansinin ninyo mga kapatid, Okay, isalin na natin sa Tagalog. Kung wala ang banal na kasulatan, sabi ni Moller, ang tunay na anyo ng mga sinabi ni Jesus ay hindi sana naiparating sa atin. Gayunman, ang isang Katoliko ay hindi ibinabatay ang kanyang pananampalataya kay Jesus sa banal na kasulatan. Yun lang ang binasa nila. Yun na bahagi na yan mga kapatid. Yet the Catholic does not derive his faith in Jesus from the Scriptures. Pero may karugtong yan. Isalin natin sa Tagalog. Sapagkat laglay na niya ang pananampalatayang ito bago pa naisulat ang unang sulat epistola at bago pa naisulat ang unang ebanghelyo. Ang kanyang pananampalataya ay nagmula sa pagpapahayag ni San Pedro sa Cesarea Filipos. Ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang mabasa mga kapatid. Pero grabe talaga, no? Grabe ang kanilang
banat sa simbahan Katoliko gamit ang mga aklat Katoliko. Kaya atin talaga itong sinagot dahil ang daming nabiktima